So, ito siya, no? Yung mga question din. How do I ensure or make sure, no, the equitable, should I say that way, education. So, again, no, how do I make sure? It's because first, as I visually prepare myself, right? So, of course, naintindihan ko ang ako ni learners because pareho ko silang case. So what I do first is, ensure or make sure that you know their special education needs. Okay na ang very important here. So, nasyambot siya ganun sila. First of all, natawan mo ang ilang weaknesses or di sila makakita. So, definitely hindi ka mag-provide sa mga visuals. Okay? It is same is true with the other impairment. Halimbawa, mga HI. Hindi ka man mag-provide sa mga audio, provide ka sa mga visuals. Okay, OHI or hearing impaired. For those naman ng mga intellectual disability, provide instructions or should I say activities na makaya lang nila. So, natawon kita na ang ilang special education needs. Kagang ilang level, no, of cognition kung kaya na pala nila ang isa ka-activity na i-procure. Otherwise, kung makatag ka sa isa ka-activity na hindi nila, ang ma-expect mo, kundi siyempre, nubo, hindi nila. So that is why sa SPED, now there is this what we so-called modification, gina-practice na siya namon. Hindi niya pareho dito sa regular, no? Na dito ya, pasulit-sulit na lang ita, kinanglan nila init sa students ang curriculum, di ba? Curriculum sang educational system na ginapatuman naton. Nagahimo sa pamaagi ang mga teachers na makaya sa students ang mga lesson. Overtime sila para makuha sa bata. Sa amo niya, hindi. Ang curriculum niya nag-a-adjust sa mga bata. Muna siya ang suspend. So, ginapanubuan ng level sang curriculum para makakuha sang bata. Okay, otherwise, why sila sang, of course, we have to consider their difficulties, their impairment, So I think that is the most important thing that I should give, or perhaps even teachers in the regular class themselves. Sige, ano pa gina? I hope I answered. Next question, sir, is what strategies do you use to adapt your teaching methods to meet the specific learning needs of students with impairments? When it comes to strategy, so of course, when you say strategy, do somewhat like do ka-technique din ang bino. Paamo-amo, kasi na-amo. But, first of all, what every teacher should do is that to teach by heart. Amo gina ang pinakauna din. Ano na siyang butsinggan na si teach by heart. So, batsagon nila ang ilang bata, kids. No, kasi base sagi lang sila kapudlo, sagi sila kamba sa mga highfalutin words, sa mga words na nakaano, gusto nila nga nabi ang ilang demonstration, not knowing ang ilang gali bata, hindi na gali ka-gets sila. No? So, ang buto kasi ganun, strategy is feel your students first. Tapos, technically na, kasi simple hindi pamangkot mo strategy. Review, no? Ginatawag pala natin ng mga psychological concepts. Of course, we have the three stimulus to response learning methods or learning techniques. Kung natandaan pa ninyo, ginagamit natin sa teaching, ang mga concept na pala ni Ivan Pavlov, ni Thorndike, ni isa ni Skinner, no? Doon na sila. So, ano na siya ang kung direct nga botsing ganon. So, when there is hunger in knowledge from the students, so good, maali na siya. It's a good indication na effective ang mga teaching sila because there is a hunger for knowledge and this is anchored by Pavlov's, no? Effective na siya mo. Tapos, kung doon alang-alang try to provide rewarding. Kaya base pa lang maganahan sila. Okay, Skinner naman na yan, di ba? Tapos, ang kay Thorndike, so kung once nga man-learn na nila ang concept,
provide exercise. Ano ba yung exercise naman? Provide drills na para ma-master nila. Para tawagan nila ni Thorndike para mas strong kuno ang connection. Theory of connection is yan na siya mo. Para mag-strong ang learning, mas strong ang bonds ang ilang learning, so dapat gina-practice nila. Otherwise, hindi na nila pag-practice, malipatan, maalimunaw, paglabot sa next nga lesson nga, prerequisite na galing nga lesson, why na? Amo na problema kisa sa mga estudyante naton, kay paglabot sa mga problem solving, tiki wala gid practice ang times divide plus minus. Nga, no? Amo na siya ang mga problema naturally so because there is no practice, wala gina exercise sa mga bata. Higit man nato na monitor ang mga bata. Siyempre, kontrata gida is the play. Siyempre, that's a serious business in them na mag-play gina sila yan. But siguro, i-inject na sa play nila ang lessons na kung paano na, it would be about the strategy of the teacher. So, muna siya, siguro kung may ibang pagitulungan strategy na ginagamit, that will be about the philosophical perspectives na, pero medyo advanced na siya. So, hasta lang siguro ba? Tatlo na ito kami. Pinatuwa, no? Our next question, sir. Sige. How do you promote a supportive and inclusive classroom environment where students with impairments feel valued and included? Ano siya liwan? Supporting in How do you promote a supportive and inclusive classroom environment where students with impairments feel valued and included? Ay na siya nga question, actually, is for the regular teacher. Because kami diri sa SPED, din na sila nga dahil sila man lang estudyante namon. So, inaka-question is for the regular teacher. So, hindi kami, because once you say included, so, sa mga regular teachers na siya tani niya, they have to make sure, no, that their learners with special education needs, are not being deprived of equal opportunity for education. Amo gina-provide tani nga, gina-make sure sa regular class. But kami sa SPED, sila man ang estudyante namon. So, ano ginagawa? Next question. Sila man lang ang focus namon. Next question, sir, is how do you collaborate with special educators? What resources and assistive technologies do you utilize to support students with impairments in their learning? Ako bilang blind, since ang gina-teach ko para pa lang sa grade 3, hindi pagid man gina-apply ang mga pag-askid ng mga technological softwares. So, ako ang nagagamit na lang. So, I download, so hindi napabati ko lang sa ila. Ako na siya. But for high school, para lang na sa inyong information, we have applications na kung sabihin makagamit na kami with our NVDA software, or sometimes other people use JAWS, but most of the blind are using NVDA kit, non-visual display access ng meaning sila sa NVDA. About the JAWS na lipatan ko meaning sa JAWS. So ano na siya NVDA? Once you insert the USB sa computer, papahambal niya ang computer. So, maka-type kami, makagamit kami sa computer. Tapos, may mga skills man na gina-train sa amon kung paano po Google Forms, pag-inagiban, Google Classroom. So, because of this screen reading softwares. So, kung ang pamangkot kung paano ko i-inject yung technology, so since bata palangit sila, the minimum palangit na mahatag ko sa ila. So, ako nag-provide lang siguro sa mga sounds na pwede nila mabatian, but in terms of sila, ang mamanipulate sa device, basi magkuba. So, hindi lang anaya. So, or otherwise, ilang device. But, luckily, fortunately, ang isa ko ka-student, nagambay niya mabakal ko ng phone.
para makatuon siya. So I hope na maligay yun para makauna kung tuto sila kung paano gagawin. Sige. Next question, sir. How do you collaborate with special education teachers and support staff to provide appropriate accommodations and support for students with impairments? So general, no, hindi siya basta VI lang. So of course, just like how the other teachers do, mo ko man na siya eh. So we do have meetings, we do have lock sessions. Lock sessions na siya actually nagkakatabo. Why na siya sa meeting? Because when we say meeting, mga issues na dinadiscuss. But when we say lock sessions, muna na mga discovery namon, mga exploration, mga siguro mga techniques or strategies nga base posible nga mag-epekto sa amon nga klase with regard sa mga disabilities na ginatulo namon kay nila man ang sa mga upod ng mga teachers. So when we say collaboration, I collaborate with them in terms of what I do with my learners with visual impairment. And they also collaborate with how they explore their learners. So, madala siguro, mapag kung ano mga nadiskuprihan, o ginastoryahan. Next question is, how do you assess the progress and learning outcomes of students with impairments in your classroom? Subline, kung paano ginakwa sa regular class ang ilang learning development. Amo man lang nasa amon subline, pareho lang yun. It's just that the difference is nagagamit lagi kami braille. But there's no difference when it comes sa kakayahan. Kaya subline ang regular class. It's just that may mga lessons lagi nga medyo matugayan sila kahit dito mo sila disability. Imbis nga makadasig sila mahinay because pinalapan nila pamatian o pinalapan nila kapkapon sa brain, that's why hinay. So muna nga may mga pull out system kami or kita man nga ginahimo para sa mga subjects like math, mga iban pa nga mga dugay bila matapos. Halimbawa mga paragraph na sa makakita po sa nila mabasa tapos sa mga blind ya paano paliwat-liwat na isusi. Kasi ginalaban kami memorize kung ano ang ginabasa mo. So, muna siya ang complicated sa case sa mga blind because muna siya ang mga sitwasyon ng so, we do pull-out systems muna para makalagas. But for other subjects, mainstream na siya naman. That is why there is what we call term as mainstream. Lain na siya is inclusion. When you say inclusion, learners are just there to visit. So, wala sila sa participation. Aral lang gila sila yan. They are not required to engage with the curriculum. So, matandaan na siya ninyo. Magsalita inclusion, wala sila ginasentuhan nga dapat makaya nyo ning competency. Lain nga sa mainstreaming, magsalita tayo mainstreaming, dapat kaya nyo guys. Amo na siya yan. So, ang mga blind, naka-mainstream kami, kaya yun nila. But when you say ID, inclusion mo siya, or mga magsalita ID, intellectual disability, short for. So before, ginatawag na mga mentally retarded, but otherwise in term, ginisla na siya subong ID. Mga ASDs, no? So wala na sila ginapa-include sa curriculum because hindi nila kaya or may mga behavior sila nga hindi sila pala ka-tinir sa isang lugar nga kung sabihin friendly sila because they have their behavior posible mga tantrums. Muna actually ang typical sa ASDs may tantrum na sila nga alam-alam na sila tani kailan kitibangod sa tantrum nila hindi sila kapadugan so maka-cause sila sa class disturbance. Sige, so ano pa din? I hope I answered your questions or did I miss something? Okay. Number 7, sir. What steps do you take to foster collaboration and communication between students with impairments and their peers? Ano liwan? What steps do you take to foster collaboration and communication between students with impairments and their peers? Sila.
Actually, in my case, mabudlay na ang biti ang estudyante ko. Ako man lang duha. Tatlo, no? But, before, when I was able to teach learners with HI, or hearing impaired before, high school na ambito sila. So, hindi ko naging manit ang inang matter kay naging man sila. Usually, ang bisa blind kadutay lang sa mga namon, mga students namon ang no? So, when you say challenges, so, hindi ko gid man maano kadutay lang yan sa ngako. Siguro ang rightful sinatani nga makasabati kung may interview ka mga damo ang students like Sir Jay. Damo ng students niya nga IBs pa. So, titingkan namin gina siya tayo nga may interview. Sa ako niya, when you say collaboration sa pangadaan, mga grade 2, grade 3, ano ba yung ma-expectar mo ba? Nung sila makakolaborate. They do on their own. Na, sila man lang. So, doon hindi pa siya akma sa ako niya klase ng question. But when you have to ask siguro sa mga challenges, before I was able to teach the senior high, kaya naman na ito nila yung magmatomato. Mga bright na ito sila. So I do not tell or I do not instruct them to collaborate, but they collaborate on their own. Collaborate sila lang. Sige, Next question, sir, is how do you address any potential barriers or challenges that students with impairments may face in their learning? Potential barriers within ng mga academically ng mga lessons wala na modified, wala na siyang general na problem na pina-face mo. So it will be about the challenge of the regular teacher of how they would be able to modify it to the point nga mag-gets ng students. Hindi mo lang na siya ambiguity since included sila, dito visitor sila or wala na gid or basta lantaw da sila. At least man lang may participation man lang sila tali mo. Halimbawa, although nga visitor lang nada ang mga included students, ang mga students with IDs, no? But kung kapangitaan bala nila sang pamaagi nga ma-include miskan na lang sa activity, no? Okay gina siya. But most of the time ang hindi ang mga nagkatabo since ID ang nagkatabo dahil sa teacher nga sa regular class, hindi ko niya kabalo kung paano nila i-deal sa ganit blind na lang ito sa bagay kadadali mo na gamitin mamati mo lang na mambal pa na sila nga hindi ko niya sir kabalo sir yung mag-deal sir yan balik lang na inamon si umamo pa na sila. That's actually the problem. So ano ganito do at least yung mga question what para maligo. How do you address any potential barriers or challenges? Mga barriers. Tapos iba ang barrier ang potential barrier gina siya kung halimbawa sa isa ka environment bala halimbawa sa school itself, no? Hindi siya environment friendly, hindi sila bala makalakat nga halimbawa sa mga learners ang wheelchair bound mga bala nagagamit wheelchair or wheelchair user bala. Paano makaagi ang isa ka mo nga student kung ang eskwelahan tahagdan na nila yung That is why may mga ramps dapat ang mga schools. So, I suppose, nangyara ka sa tanong, mga ramps nga doon makaagi na nga naka-wheelchair. Dapat may sila. Pero, potential barrier na siya. Kung wala sa kamunang isa ka school, kung ang klase, ang biyarabi sa third floor, na apaton, di ba? So, good na yan. So, other potential barriers will include siguro of how the teacher should engage with the learner. So, how would it be possible for him to do it kung may knowledge siya tani, kung paano niya i-deal. So, sa colleges, like sa mga UNESCO sabi, for example, why naman as actually problem because once nga
magsulod ang isa ka PWD sa ilang nga klase, automatic may interpreter na. Kung blind naman ang masulod sa ila, automatic may sighted guide na siya. Hindi na pwede magsulod ang isa ka blind niya ay guide. Otherwise, hindi inakayanon klase sa college. Hindi nga niya sang instructor or professor nila ang pag-ano sa blind. Sige, may I hope I was able to answer. Sige, Next question, sir, is what training or professional development have you received to enhance your ability to teach students with impairments effectively? Before, actually, sa tuod ng hindi ako SPED graduate, no? Mathematics graduate ko yan, major in math ako, no? But, since I wanted to teach blind, I wanted to teach them with to the best nga matag ko sa ila, I took up Master's in SPED. So, natapos ko din na siya para ma-enhance pagid, nagpa for further studies, higher pagid dira. So, when it comes to trainings, atinan kami ng mga computer literacy training para sa blind, no? Provided by Atrieve, no? Atrieve na nag-provide. Mayroon man provide ang resources for the Blind Institute. Google applications, i-provide na sa amon, tapos naman lang pinatawag na ako niya accessibility features na inabalang halimbawa may picture ka mo nga i-post, no? Usually, di ba, wala ka mo na nag-provide caption. You do not care of sino ang mabasa, sino walang tao, sina, hindi bala. But if you have concerns sa mga tao nga posible magbasa sina, wala tayong problema sa mga HI, mga ID, di makita na yan nila. Manawag sa blind. So mayara kita ginatawag nga may mga captions na natani nga gina-provide ninyo nga a girl dancing with a red pussycat, yung umamo na nga mga description. Ginagintong anak namon sa isa to siya ka-training. May mga mamo kami na nag-training. So, in that way, kung i-ano na sa isa ka-blind, tawag sila accessibility mo. Lakad ang picture, mabalaan niya kung anong unod sila. Because since ang muna siya actually practices sa mga regular o mga kamubihan, basta kabaton ko picture, babayaan ko na inuway ko na lang pinasampak, hindi ko man na makita. Di ba? So, wala siya yung nasapon niya case, basta kayo picture, abay na. Hindi ko man na makita. So, pero kung may description, ma-interested kami, at least sina, makasabay kami sa inyong world. Diba? Pero kung may, bahala ka ba? Yun yan ang picture nyo na. Sige, Mes. Last question. So, last question, sir. How do you communicate and collaborate with parents or guardians of students with impairments to ensure their active involvement in their child's education? Babalik kita tayo nanay sinasa special education needs. Babalik kita tayo ng perminosang bata. No? So, the purpose of communicating to parents primarily is to discuss with them, no, what are the needs of their children. Kung malanada mo, otherwise, kung di mo lang tutiko ninyo, naman sila supunson na lang na, no? Pero kung ang mga foremost concern sa ila is how to improve them. Sa concept yan isang supervision, ang ato na daan yung binalantaw is sa ilang weaknesses na to the point of criticizing the learners, kundi looking at the sides or looking at the points para ma-improve sila. So, muna siyang purpose ng supervision na ginatawag natin para sa sila ma-improve ang mga kabataan. So, how would I communicate to the parents? Of course, I tell them their weaknesses, not to the point of criticizing, but in order for them to know what are the points for improvement. Kasi, siyempre, ginabala ko na sila nga siguro mayo kung mapakay na sinin, ma-practice ang bata ang minyo sa mga musinin, mga reading, dapat permigit magbasa, permigit magsulat, mga musina, no? So, it all goes back, no? It all goes back, nag-ugat din na siya tanan sa pagbalong sa special education needs. Sa
mga regularian, learning needs nila. Because kung hindi mabalaan, hindi natin mabalaan kung anong needs ng isa ka learner, wala kita sa basis kung ano nga ito nibulig sa ila. Diba?